sa septic tank para po dun sa siya. Tapos sisinsil tayo na. Sisinsil kami rito para umuulan. Kasi pag umulan, tigil ang trabaho rito. Yan isa 100. Pagkakyat may 100 cm papapunta po yung isang location, tapos yung isang location din nandito. So pare, kahit pa paano nakasalansan yung gamit, medyo maayos siya tingnan na tayo ng slab dito. So ito yung magiging mixing area natin. Yan nga lang, yung tatlong poste wala. Para tuloy-tuloy nilang madali. Kailangan natin ng tubig. Mga karos, good morning po. Good morning, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Huwebes. Balik hapon po mga karos, hindi naging pabor po sa atin yung panahon. Yung pabugso-bugso po yung ulan. Malakas yun at may kasama pang hangin. So tingnan natin ngayon mga karos kung maganda po yung magiging accomplishment natin yung araw po ng Huwebes para sa mga ongoing project natin. Ito mga karos, for today's video, bali project update tayo sa New Leaf project. Hindi tayo nakapag-update doon kahapon. Medyo marami tayong ginawa para dito sa Phase 6 project. So, update din po tayo sa mga gagawin doon sa Lumina Homes Phase 6 project. Ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito muna tayo sa Lumina Phase 5. Yan, good morning kila client owner. Yung, ano nga pala rito, yung puno ng malunggay. Yan, shoutout po kay Ma'am Nancy na lagi po nanonood from USA. Ayan, so na-mention niya po to. Hindi pa po talaga namin siya totally tinatanggal ng mga nakaraan kasi hinihintay po namin na baka mamaya may makinabang ng mga dahon since wala naman pong nagki-claim na kung sino yung nagtanim ng malunggay. So ito na po yung malunggay. Yan, sayang, ang dami pong dahon niya, mga talbos. Baka kumuha ko dyan mamaya, uwi ko sa bahay. So yun nga, wala naman nag-claim. So nagtanong-tanong din naman kami rito. Baka concerned din lang naman kami kung sino yung nagtanim nun. So ito, pinutol na po namin. Malalahat ba natin yan, kuya? Yan, malalahat? Sagad na natin. Oo, masasagad yan. Sasagayin natin yan, may lagari naman. Sige, sige. So ayan. Tapos yung tungkol naman dito sa gumapang na halaman, paakit dito sa kable ng kuryente, meter base, tatanggalin din po yan. Pero yun nga, hindi kami mangangako kung hanggang saan matatanggal, pero baka hanggang dito lang. Yung abot lang ng tao kapag nasa bubong. Ito yung abang. Para pag nagpakabit sila ng aircon, yan, may abang na rito. Tapos ito nakikita nyo na kausli, kable naman po ng internet yan. Para pag nagpakabit sila, doon na po lulusot sa PVC pipe. Hindi na makikita rito. Tuloy natin yung preparasyon dito. Sa wine shelves, nakikabit na po natin. May ilaw po yan. Di pa pala natin nabila ng ilaw to. Kahapon sa mga nagawa, ito yung pendant light. Yan. Ang update nga pala sa mga kortina rito is sa Korean blinds. Yan, bali nakisuyo na si client owner na kontakin na natin yung supplier and installer natin ng Korean blinds. Yan. Hanger rod na.
door stopper maglalagay tayo para hindi babangga ito. Leto na. Leto na. Malapit na luminis to, no kuya? Yan na. Kalaban lang naman namin yan, nag-uulan-ulan eh. Pero ito, malapit-lapit na. Tapos iuhuli na lang namin yung bubong para hindi masayang yung materyales. Yan, meron pa po tayong asikasuhin sa bubong tsaka dito. May touch up pa po yan. Yan, pero 100% okay naman na yung bahay. Wala naman na po siyang problema. Tested na siya simula nung nag-umpisang umulan ng Lunes hanggang ngayon. Yan, wala namang problema sa leak problem. Yan, dyan din naman po na testing yung yung bahay na ni-renovate. So advantage din yun sa mga manggagawa or contractor kapag yung bahay ay ongoing renovation, nababalikan po kagad kapag may problema. Pero ngayon ito, napansin naman namin wala talaga. At saka nagpa-renovate si client owner dun sa taas. Bagong renovation ng bubong po yun. Sunod natin pupuntahan yung project natin dito sa Lumina Phase 6. Andito na tayo, Lumina Homes Phase 6. Ayan, good morning kila client owner. Ganun pa rin naman, hindi pa rin naman talaga tuluyan na maganda yung panahon natin. Yan, pero kahit naman paano, walang ulan. Ayan o. Bali, ang mga nangyari rito kahapon, dahil hindi naman ganun kaganda yung update natin regarding sa renovation, bumili na lang po tayo ng tiles para sa second floor. Tapos pa-deliver na tayo ng steel deck para po rito sa extension na ginagawa natin. So kahapon merong hindi nakapasok dahil sa sama ng panahon, tapos nag-declare din tayo ng half day. So ito, pinapabuhusan na po natin to. Yan, kompleto na to. So yung water line, packet po sa taas, yan nakaabang na. Pati sa septic tank para po dun sa water closet, dun sa second floor. So yun, may abang na po siya. Isa yan sa mga muntika na makakalimutan na bagay po rito sa project. So bago po sana mag-concrete floor, kailangan okay na lahat, nakakasana po ang lahat. Ayan. Ito yung tiles. Pinagpapatuloy natin dito yung forma ng para sa slab natin. Ito yung naasikaso nila rito. Medyo masikip pa at makalat, no? Ayan. Medyo masikip pa ng konti tsaka makalat. Tapos ito yung mga materyales. Bali dito pinapaasikaso na natin yung para sa layout ng ating TNB dito sa second floor. So dito siya mapupunta. Yan dito sa gawing area na to. Tapos yung ano nga pala natin dito, isa buhos. Yung pinaka magiging partition dito sa baba. So buhos po siya. Tapos sisinsil tayo, no? Sisinsil kami rito para bahagyang nakapaloob yung buhos namin. Ayan, pinapormahan na po. Yan, tuloy yung nabitin na preparasyon dito. Kakasa na sila ng steel deck. Tapos yung biga na lang doon, paikot po kasi ang biga na yan. So ang kulang na lang namin yung doon sa dulo, tsaka rito sa gilid. Yan na lang.
Halos ano yan, makukompleto na yan. Huwag lang uulan kasi pag umulan, tigil ang trabaho rito. Slim nail? Nail gun? See. Nasaan yung nail gun natin? Saan yan na? Sige. Bali ang magiging layout nga pala nito sa second floor. Itong konting portion ng slab na to matatanggal na po to. Yan, tapos magkakaroon tayo ng additional handrail dito. Papalitan namin yung disenyo nito. Tapos bahagyang babawasan po natin to. Yan, babawasan natin to para hindi masyado nakadikit yung bakal sa concrete floor. Para sa maintenance, hindi mahirapan yung may-ari. Tapos magkakaroon ng hallway dito, nasa 60 cm hallway. Yan, magkaka-hallway po dyan. Tapos ito parang nasa ano po ang layout nito. Kasi ang loob po ng TNB na gagawin po natin is yung kasing laki ng row house. 120 by 120. So ito po siya. Ayan. 120. 120. So yung loob nun isa finish na. Ngayon ang magiging pagitan dito. Yan isa 100. Pag-akyat may 100 cm pa papunta rito. So ang pinaka-layout niya, pag-akyat, nandito po yung baling ng sliding door. Water closet. Yan, water closet. Tapos dito banda ay sa shower area. Yan, may plano kami rito sa bintana na to. Yan, may plano tayo rito. Update din nga pala sa aircon. Dito pala mapupunta yung location ng isa. So 2 bedroom to. Nandiyan po yung isang location, tapos yung isang location din nandito. So pareha sila nandito sa pader na to. Tapos yung header ng kama nandito, tsaka yung sa kabila. Ngayon yung copper tubing niya padadaanin po sa ibabaw. So papa-inspect ko pa kung kaya po sa ibabaw kasi medyo masikip na. Or nasa ibabaw yung ibang part. Pagdating dito, yan na mag-aano na lang tayo rito, mag-adjust na lang tayo rito. So hinihintay lang natin yung confirmation kila client at saka dun sa technician ng aircon na nakuha nila. Ito, gagrinderin to. Yung gagrinderin, tapos sisinsilin para bumaon po yung halo. Kaya baka bumaon yung D4 na tubo. Iangat mo kuya, iangat mo. Kaya? Sige pa. Maganda yung angat na angat. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Pinapauna lang natin yan, yung installation ng steel deck sa slab. Tapos ihahabol na nila yon hanggang doon sa binaklas namin na dating kwarto. So nagpo-forma na rin po doon. Maghahabol po tayo ng forma para makapag latag tayo ng steel deck. Isa sa mga plano nga pala namin dito ay yung slab talaga dyan sa back extension kailangan matapos na. So yan talaga yung priority. Pero since nagiging paiba-iba yung weather natin, maulan, araw, ulan, pinapa-priority ko tong harapan ng bahay para malagyan siya ng bubong. So yun yung priority namin na mabubungan tong harapan ng bahay. Kasi pag nabubungan yan, kahit pa paano meron tayong stockpile dito sa harapan. Pero hindi yon ganun kadali gawa ng yung materialis kasi kailangan mabawas-bawasan mo muna to.
So priority natin na malagyan ng bubong to. Kung sakaling mag-uulan o magtutuloy-tuloy yung mga bagyo sa mga susunod na buwan, at least may cover na yung harapan ng bahay. Magagamit na natin yung stockpile to. At saka yun doon sa back extension area. Yan lang naman sa renovation eh. So kagaya nito, swerte pa kami gawa ng wala pang nakatira rito. Yung kahit pa paano nakasalansan yung gamit, medyo maayos siya tingnan na organize natin. Pero imagine natin kung nandito lahat ng gamit natin, medyo mabagal ang transition ng trabaho. Diba? Yan, floringan na to. So priority rin natin na malagyan ng flooring to. Gawa ng kapag magbubuhos tayo ng slab dito. So ito yung magiging mixing area natin. So dito yung preparasyon natin. Yan para sa buhos dun sa taas. So matapos lang po itong pabuhos dito, papasunod natin yung mga poste. Muntik nang sumakto. Hindi, magagamit naman yan sa ibang part. Yung poste natin, kuya. Yun nga lang, yung tatlong poste, wala pang linya ng wiring. Sige. Ito, pwede na siguro to. Ayan, ayos na yan. Kuya, dalawa pa, no? Dalawa. Sige. Dalawang pinulik board. Dalawang pinulik board pa. Kailangan nila ng dalawang pinulik board. Sakto na ba yun? Dalawa? Sige ma. Dalawa lang talaga, pwede na. Sige, sige. Dalawang pinulik board. Ito kaagad sumalubong sa atin, mulang kaagad. Ay. Yan na. Dalawa lang, dalawa. Okay, paano nga natin to? Yeah. Salamat po. Thank you. Ulan. Ay, nako. Tigil trabaho na naman to, mga karawas. Sobrang lakas ng ulan eh. Isang linggo daw yung bagyo. Isang linggo. Sitwasyon dito. Ulan. Ay. Yeah. Si Adonis na nakakagawa. Laliman mo pa. Mababaw pa. Tatanggalin din kasi nila to. Di ba tatanggalin ni Epoy ito? Yan yung flooring natin eh. Oh, laliman pa konti. Konti lang. At mga 1 cm. Yeah. Yeah.
Medyo tumila yung ulan kanina eh. Ayun, ulan ulit. Yung pinalabas na natin dito yung mga ano, hindi naman masyadong importante sa loob ng bahay. Ayan o. So ito gagawing lamesa yung pintuan. Kasi ito sitwasyon namin dito. Tapos dito sa loob pinaluwag na natin. Yung bala kong ano to, bala ko ipa-sinsil to kasi yung tiles naman dito papalitan. Ito ang pwede nyo pagdiskitahan yung tiles. Oo, yan ang pwedeng bakbakin. Ito. Yan sila ano, sila Kuya Doming tsaka si Epoy. Kaya pinaluwag ko to eh para ano. Itibahan ko na lahat ko naman. Sige, sige. Wala. Eh, tropa, andun na. Nakasilong. Ako, bilis ko eh. Ito lang yung masakot. Ito na titigan. Ito ang pwede natin pagdiskitahan ito. Ito lang yung tako. Wala na ba? Wala na? Wala na tako. Sige, sige. Kwarta pa rin araw. De tres? Tres ako yung kwarta. Tsaka 4. Ay, baba na pala natin yung ano. Baba ko. Okay lang, baba natin yung pinulik board. Baba natin yung ano. Saan? Bukas naman yan. Okay. Ito yung karagdagang pinulik board dito. Dalawa. Hirap magtrabaho pag ganito. Ayan na, kailangan nila ng trapal dun sa taas para mapagpatuloy yung installation ng steel deck. Pababaklas ko yun dun sa phase 5. Yan, para meron tayong magamit dito. Pwede naman ang tanggalin yan eh. Tara. Tali natin, baka muna. Dito kaya, dito. Ano yung malaking tulong nito rin. Wala eh, walang tigil yung ulit eh. Ngayon lang ulit. Gamit ko nga pala tong kolong-kolong. Di bale, kahit na umulan, okay lang. Nabasa naman na tayo kanina. Ito lang yung kinuha ko, yung trapal galing dito sa phase 5. Ginamit namin to para pang cover sa mga flooring ng tiles. So sa ngayon, hindi naman na masyadong kailangan eh. Dali natin to sa phase 6. Mukhang naubusan ng gas ah. Wag naman sana. Oh. Wala. Patay. Op. Sana yung mandar. Biyahe pa tayo pa phase 6. Bayo ah. Stay tayo dyan. Madami pang gasolina to eh. Wala na namang ulan. Kaya pakisuyo sa kanila. Marami yan, pero priority natin yung sa taas eh. Tapos saka kayo maglagay rito. Yan na. Saan banda? Sa gilid? Ah, sige. Ito yung hinahabol namin dito. Yung mapaikutan ng bigayan. Steel deck naman, ang ganda na. So
So kaya kailangan nila ng trapal kasi gumagamit sila ng welding machine dito at saka ng grinder. Yan, para tuloy-tuloy nilang madali. Yung pamorma, ayun o, halos yung formworks matatapos naman sa ilalim. Yung malit na rin mo. Yan. Halos isang oras nang hindi umuulan. Ito, magbe-break time na. Sana tuloy-tuloy na, no? Makakabuelo ng konti. Yan. Marami naman pwedeng gawin kasi yung bahay naman kahit papaano marami pang detalye rito na hindi pa nagagawa, kagaya ng plastering ng mga hollow blocks, pero hindi yan pwedeng gawin. Tapos yung dito, yung poste, yung pagbubuhos, yan pwede naman natin buhusan yan, lalagyan lang ng takip yung ibabaw. Yan, may another palambak tayo. Tapos yung sa loob, pinatatanggal na natin yung mga tiles doon. Pati yung concrete topping niya patatanggal natin. Yan na. Dagdagan na yung panambak. Yan, mga ilang minuto magbe-break time naman na. Nananghalian muna tayo. Yan, sa ano tayo? Sa New Leaf project tayo dediretso mamaya pagkatapos ng break time. Tara. Bali mga karaos, ito hapon na. Medyo sumama po yung ano natin, yung pakiramdam. Siguro ilang araw na rin po kasi tayong nagbibigay ng update, tapos sumikot dun sa mga ongoing project natin, tapos na uulanan tayo na ambunan. Tapos syempre pagka gamit natin tong si Mulong, yung sasakyan natin, yan, ginagamit natin yung aircon kapag umuulan kasi hindi natin siya pwedeng buksan kasi mababasa tayo sa loob. Yan, medyo sumama yung pakiramdam natin. Yan, ng break time. Yan, nagpahinga na lang po muna tayo. Yan, nagpahinga tayo. Pero kailangan matapos yung vlog natin ngayong araw. Bali, babalik po tayo ng babalik tayo ng Lumina Phase 6 para matapos po yung vlog natin. So tumawag sa akin yung isa sa mga lead man natin, kinulang daw ng steel deck. Nung dineliver yon, medyo nagtaka na rin ako doon sa bilang, kaya sabi ko sana magkasya. Kasi si Athena, mga karohas, ano po siya? 5 meters po. 5 meters po si Athena. Hindi kagaya ng mga ginagawa namin ng mga up and down na unit dito sa Lumina na isang Angelic or yung row house, 4 meters yung harapan niya. So kaya nagtaka na ako na 17 pieces lang yun nila, yung estimation ng leadman natin. So double check natin yung gawa nila. Yan na. Sana bukas medyo bumuti na yung weather. Ayun po. Hindi ako makakapag-update ngayon sa New Leaf. Yun sana yung pupuntahan natin ngayon. Medyo hindi lang maganda yung pakiramdam natin. Yan na. Tara. Magbabayad lang tayo sa hardware na mga in-order natin dito. Tapos dadagdag lang tayo ng kahit ilang kilo lang ng alambre para bukas. Ayan na. Okay na tayo rito sa hardware. Bali, ito karagdagan. Bali, 5 kilo ng alambre. So, ito po yung mga binayaran natin dito sa hardware. Puro sa ano to? Puro sa Phase 6. Yung kahapon, ito yon, yung PVC na 3-port, bigla tayong inulan. Tapos nung atres, nagpa-deliver tayo ng graba, yung PVC na didos at saka yung blade, yung 4-7. Tapos ito ngayon, yung alambre. Yung alambre. Tapos yung 3 Y na didos. Ayan. Hindi ko na isama na bumili tayo dun sa hardware bandang sa may
sa main ulip, yung sa Welmas Hardware. So yung mga fittings naman po rito sa project natin sa Phase 6, hindi naman po natin talaga nabili lahat. So bali yung mga kailangan lang po, yung mga panlinya lang. Yan, bali kahit yung mga elbow with thread para sa waterline, wala muna. Bali ang gagawa na lang po no, yung magpe-purchase ay si ano na lang, si Louie para sa mga TNB. Pagka magkakabit na lang po ng tiles. Apya. Okay. Excuse me. Hindi talaga may iwasan na sumama yung pakiramdam. Gawa ng ganito nga. Dami ng panambak oh. Kabilaan. Nag-iipon na sila ng ano, graba. Doon. Dito ko na lang. Iya. Oo nga, kinulang nga. Ayun no, kinulang dito. Ay. Iya. Kaya ba yung nilagay ko yung alambre ron? Nakapatong po rin. Ano yun, nagbe-bracing na sila kuya? Yan na. So ito na po yung steel deck. Kinulang nga tayo rin sa dulo. Hanggang ngayon po nakikiigib pa lang po pa rin kami. Hanggang ngayon po nakikiigib pa rin po kami dito sa may-ari ng tindahan. Ayan. Ay, Ari, ba't nagkulang? Dito, nagkakaroon tayo dito sa atin mo. Basta sa kanin din eh. Bali ano, dalawa ano. Kinausap ko naman yung ano, baka ano, dalawa. Bukas. Susubukan daw nila bukas. Okay, ito malalagyan na ng bakal ko eh. Babakalan na to, pero yung dulo, Yan. kahit mahihuli na. Okay, pwede na rin yan. Sige. Kasabayan na rin yung lagyan. Sige. Ito pala ang may kulang, itong dulo-dulo. Tig-isa. Ayan na. Tsaka sa kabila. Ginawa nila, nagtrapal na lang sila rito. Pag marunong ka talaga sa construction, yun diskarte, yun ang hindi basta-basta nabibili. Tingnan nyo tong ano na to, tubo na to. Ginamit nilang poste para rito sa trapal. Ito nga palang tubo na to, ito yung nandito dati para sa downspout ng gutter. Baka mapansin nyo yung finish ng back extension namin, meron pang siwang. Ay, makikita nyo, butas pa siya. Yan, dapat yan ano na mataas na, pero mas priority namin na ganyan lang po muna. Kailangan pa namin ng tubig dun sa kapitbahay. Pero gagawa na lang kami ng ano, ng lusutan yan para may access pa rin kami ng tubig. Okay na tayo rito. So yun lang naman yung update. Na kahit sumama yung pakiramdam natin, natapos natin yung vlog. Maraming salamat. 4:32 na. Baka dito ko na po tatapusin yung vlog ko for today. Ngayong araw po ng Webes. Yan, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Yan, kinulang ng steel deck na bitin. Ayan na, bitin tayo sa steel deck, pero makakahabol naman, wala namang problema. Ayan na.
And see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara.